kung Ano yung kailan. hiniling mo sa Panginoon na tinugon ka na? Ang hiningi ko sa Panginoon doon na kapag bumabaha kasi sa amin, ay lubog talaga yung kalahati ng bahay ko. Kapag ba binabaha kayo, hindi ka ba nagtatanong, Panginoon, bakit? Yon, may time na birthday ko pa, na hindi ko malimutan kasi birthday ko, August 10, biglang bumaha. Oo. Umiiyak ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, anak mo ako eh. Mhm. Huwag mo payagan o manatili ka ako sa ganitong sitwasyon. Isang mayaman at mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po ay muli nasa Tara, Usap Tayo. Sa oras mo ito, inimbitahan natin ang isang punong-puno ng pananampalataya mula noon hanggang ngayon. Walang iba kundi si Brother June Mabilog. Kamusta na, June? Magandang gabi po. Magandang araw po sa inyong lahat. At ako po ay nagpapasalamat na naging bahagi ng Usap Tayo. Tara, Usap Tayo. Usap Tayo. No? Napaganda yung Tara, Usap Tayo. Ikaw ba'y nakakilala sa Panginoon? Anong mga edad? Ako po'y tinawag ng Panginoon 1992, January 26, 1992. Very memorable sa akin yung... Ilang taong ka nun? 30 years old ako noon eh. Dahil Meron ka ng kabiyak, may meron pamilya na akong pamilya, may trabaho. may trabaho as tatay na nag-aaruga sa kanyang mga anak. 4 ang binigay sa akin ng Panginoon. Pero yung 4 na bunso, supling. yun yung time na ako ay nakakilala na sa Panginoon. Yun yung yung- hiningi ko sa Panginoon. Yung pang-apat na anak mo, doon ka nakakilala, 1993 na yun. Nung after 1 year ay humingi kami sa Panginoon ng isa pang anak. At yan ang biyaya Yun ang sa ibinigay. amin. Yan. Paano yung journey mo na nakakilala ka sa Panginoon? Napakagulo ng aking buhay. Dumaan ako sa hirap, lumaban. Lumaban saan? Ano yung Lumaban magulo? sa hirap ng buhay. Aha. No, sa pag-aaral pa lang ay talagang kumayod ako. Gumawa ako ng paraan para makapag-aral. Pero nung time na yon na ako ay nag-asawa, ay hindi pa ako Kristiyano. Napakagulo ng buhay kapag wala ka sa Panginoon. Ano yung magulong buhay na barkada? Barkada, Bisyo. tropa-tropa, bisyo, lahat ng bisyo. Pero maliban lang dun sa drugs na tinatawag Yun ang wala ka. wala ko noon. So, yung time namin ay mga syrup-syrup, yung mga ganon, na So, konting naranasan mo rin kasiyahan, pala yun? marijuana, yung tinatawag na mga saya sa mga party goer tayo noon eh. Kasi Yun, mahilig, para bang good times. Yes, Paano mo napagtagumpayang malabasan o makawala ka sa ganong bisyo? maraming instances na talagang siguro yun na yung paraan ng Panginoon para alisin niya na ako doon sa napakadilim. Siguro after nung nakita na ng Panginoon talagang hindi ko na kaya, ako personally ay lumapit sa Kanya. Na noong January 26, 1992 na yon ay may nag-imbita sa akin na dumalo sa isang gawain. E noong time na yon, siguro yun na yung time na ipapanganak na ako sa Espiritu. Nakakilala ako sa magitan ng isang awit. Anong awit ito? Pwede mang sabihin. Nung ako'y inimbitahan, nasa pintuan pa lang ako, gate ng isang church na yon na hindi ka pa kilala ko anong church, no? Pero narinig ko yung awit. Ang sabi sa awit ay, "Oh, here am I, O Lord. My heart is all yours. I'm offering all to you wherever I may go." Dahil ako ay musically inclined, yun ang tumawag sa akin. Tapos biglang may narinig ako isang tinig na nagsabi sa akin, "Ito ang tahanan mo, dito kita gagamitin." Ganun lang kasimple. At doon, isinuko ko na ang buhay ko. So, nung manahan ka sa tahanan iyon na makakilala ka sa Panginoon, so Biglang sa tahanan nabago, na yun, totally. Nabago ang aking buhay. Pananaw, isip, pananaw, isip, puso Yun. mo nabago. himala So, na siguro. oo, maaaring himala ng Panginoon. Hindi ba nagulat ang iyong asawa, mga anak? May kakaiba siyang nangyari kasi pareho kami nagbabasa sa kanya ay pocketbook.
So ako naman Bible. Siguro nagpapakiramdaman kami paggabi. Iba yung binabasa ko. At pag natutulog na siya, kasi yun ang narinig ko sa mga preaching na ipanalangin mo. Pag tulog siya, ipag-pray mo. Oo. So gano'n, ina-apply ko yun, ginagawa ko sa kanya. So, yun yung nagpagalaw sa'yo, ang panalangin. Yun. So, nung manalangin ka, ano na ba? Anong nangyari? Nagsimula unti-unti na nabago yung takbo ng buhay namin. Dati ay kami ay nakatira lang sa maliit na kubo, yung mga naalala niyo yung mga Paluchina na kasi nasa company ako ng Francisco Motors, no. Doon ay nag-request ako sa company na may namamahala ng mga pera-perasong kahoy doon. Nag-ipon ako hanggang sa napuno ko yung isang jeep, inarkid ako. Tapos yun ang tinayo namin bahay, parang isang bahay kubo. At unti-unti, kapag ka nakakaranas kami ng baha, kasi mababa lang, naiiwan ako rin, umakit ng mga misis ko. So, ibig anak ko. sabihin, nagsimula ka sa isang sa Paluchina na Bahay. na bahay. So, pinagduktong-duktong mo yun. Yun, tagpi-tagpi. Oo. Pag una, kasi gano'n naman mag-asawa para makabukod. Ang sabi ng Bible, di ba? At saka, yun ang kilo sa iyo ng Panginoon na rin. No? Bilang isang family ama. man. Oo, isang Bilang ama, family man, kailangan titindig ka sa sarili mong pa. Ang sabi ng Bible, ay kayo ay dapat na bumukod. Oo. Yun yung Nung ikaw ba'y prinsipyo ng nakakilala sa Panginoon, sabi mo nga, nagbasa ka ng Bible, nanalangin ka, at sabi mo nga ay incline ka o ikaw ay mahilig sa musika. Biblia. Yun ang So gift sa akin. yung musika na patungkol sa Panginoon, yun pala ang kinahiligan mo. Yun, parang isang beses na sinabi niya sa akin, kasi dati nagtumutugtog ako sa beer house, no? Ang pinaglilingkuran ko yung mundo. Oo. Pero Eh, ngayon, biglang binago ko ng Panginoon dito, gagamitin kita. ah, Yung talentong pinagkatiwala ko sa iyo, ginamit mo sa Panginoon. gagamitin ko para So, ibig sabihin, sa mga awit na yon, doon ka lumago, awit ng Panginoon, papuri, pasasalamat, no? malalim ang mensahe sa akin ng mga awitin So, ng tanungin Panginoon. kita, yung journey mo sa Panginoon ay, ano naman ang masasabi mo? Ito ba'y naging maganda, hindi, o nagtagumpay, mga ganung bagay? Yung experience mo. Napakaraming ginawa sa akin ng Panginoon. From, sabi nga, simula kami bilang sa maliit ama, na... bilang ama. Bilang ama, nagtatrabaho ko. Pag ako ay naghahanap ng trabaho, natuto akong humingi, manalangin sa Panginoon para bigyan ako ng trabaho. Yung salitang natutong humingi sa Panginoon, sa panalangin. Sabi niya, di ba, tumawag ka, dudinggin kita. Yung bang journey mo ng natuto kang manalangin, humingi, natuto kang umawit, na ipagkaloob ba sa iyo ng Panginoon ang mga bagay na yun? Meron akong mga list ng mga prayer, Oo. list na ganyan. So naglilista ka ng mga Chine-checkan ko yun. panalangin? Oo, kasi napakahilig kong gumawa ng mga sulat-sulat na ano gano'n. Ito hinihingi ko sa Panginoon, prayer items, at kung Ano kailan... yung hiniling mo sa Panginoon na tinugon ka? Ang hiningi ko sa Panginoon doon na kapag bumabaha kasi sa amin, ay lubog talaga yung kalahati ng bahay ko. Ibig sabihin, ikaw yung pala Tabi kami ng ilog eh. tabi So, ng ilog yung bahay nyo. Binabaha kayo no? binabaha kami. At sayang yung mga naiipon namin mga gamit. Kapag ba binabaha kayo, hindi ka ba nagtatanong, Panginoon, bakit? Yun, may time na birthday ko pa, na hindi ko malimutan eh, kasi birthday ko, August 10, biglang bumaha. Oo. At nandun ako sa loob ng bahay, ako nalamagsa dahil ang misis ko, pinakyat ko na rin sa mataas sa bahay ng mother ko. Umiiyak ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, anak mo ako eh. Huwag mo payagan o manatili ka ako sa ganitong sitwasyon. 1992, up to year 2000, ibigay ng Panginoon yung regalo para makapagpatayo kami ng hindi lang Paluchina, kundi may second floor na, bato na. At bato na. Bato na. Mula doon sa Paluchina na tabla, ang hiniling mo sa Panginoon, dahil anak ka niya, Yun. Lord, dalangin ko, ang bahay ko ay maging bato na at maging second floor dahil bahain yun. Binigay ng Panginoon. Yun ang number one blessing na hiningi namin sa Panginoon. At ibinigay naman ng At Panginoon. ibinigay ng Panginoon sa magitan ng napaka-imposible. Dahil dun sa isang insurance na hindi ko na naipagpatuloy, imposible na dahil Oo. hindi ko na siya nahuhulugan eh. Hanggang sa dumating yung sulat sa akin na nagkaroon pa ako ng shares of stocks. Wow. No, yung 5,000 na aking pinuhunan sa insurance na yon, Oo. naging 104,000. So, ibig sabihin, hindi mo alam yun. Hindi ko alam. Napakabuti ng Diyos. Napakabuti. Ano? So, naipatayo mo yung bahay mo. Yun. Yung prayer ko na sinabi sa Jeremiah 33 verse 3, tumawag ka sa akin, didinggin kita at pakikita ko sa iyo mga bagay na may huwaga na hindi mo naunawaan. Ay nangyari. Oo. Napakalaking check
Talaga? doon sa aking panalangin na yun. Napakabuti ng Diyos. Ano talagang purihin ng Panginoon. Ano? Amen, amen. Talagang gumagalaw ang Panginoon sa panalangin. Sabi Amen. mo nga kanina, ay noon, nasa bisyo ka, pero nakakilala sa Panginoon. Ginamit ka ng Panginoon. Anong instrumento ang hinahawakan mo? Nagsimula ako kasi noon ay sa gitara. Meron kaming grupo noon na tumutugtog. Pero nung ako ay nagpagamit sa Panginoon, sa mga Bible studies sa community, marami ako hindi alam na mga kantang Kristiyano, pero unti-unti ay habang tumatagal ka pala sa Panginoon, pag pinagkatiwala mo ang maliit na bagay, ito ay dinadagdag. ng Pinapalaki. Panginoon. Yung talento na sinabi, yung parable of the talents, na paano mo siya gagamitin. Kapag inilagay mo sa Panginoon, Pag ay binigay lumalaki. mo sa Panginoon. Ngayon, sabi mo nga, meron kang 4 na anak. Yung bang mga anak mo, may mga asawa na? May mga asawa na sila, yung So, dalawa. Bilang tatay, no? Tayo ngayon ay sabi nga ipinagdiriwang natin yung araw ng mga Father's tatay, Day. no? Oo. Paano yung tackle ba ng isang tatay sa kanyang mga anak? Ako bilang ama, hindi ako dominante. No? Hinahayaan ko ang mga anak ko na magkaroon ng sarili nilang, mga independent din sila. Oo. Pero sila ay ginagabayan ko. Ang sabi kasi ng Bible, Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way they should go. So, ang gabay mo pala sa kanila ay kasama ang Diyos lagi. Kasama ang Panginoon. Dahil nung maliliit pa sila, lalo na pag mag-anniversary ang church, Oo. hindi kami mag-church no, ng Sunday service, nang hindi kami naghahawak-hawak ng kamay, manalangin bago kami lumabas. Bilang isang ama, responsibilidad natin ang mga anak natin na lumaki silang may takot sa Panginoon. Yun lang naman talaga ang may pamamana natin bukod dun sa mga material na bagay. Mas importante kasi na sila ay magkaroon, makakilala sa Panginoon, magkaroon ng takot at gawin nila no, ng kusa. Hindi yung napipilitan, hindi yung pinoforce mo sila sa isang bagay na hindi nila gusto. Dapat sila ang magdedesisyon. Dumating man ang panahon na hindi ako ay kunin na ng Panginoon, meron akong iiwan sa kanila na pangahawakan nila na ito yung ipinamana sa amin ng Panginoon. Hindi man material, pero isang bagay na magagamit nila from generation na makita ko hanggang sa aking kaapu-apuan yung pagpapala ng